Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, ayan, meron akong isang power amplifier dito na model ay MA-800. Ayan. Kung papansinin nyo pala, bale, nabaklas ko na tong power amplifier na to. Kung papansinin nyo, ayan, yung kanyang power supply. So, binaklas ko kasi nga yung mga capacitor nito, bloated na. Bale, yung capacitor nitong power amplifier na to, 4 na piraso. Lahat yun mga boss, bloated na. Kaya tinanggal ko na mga boss, papalitan natin. So yung bali ang gagawin natin ngayon dito sa video na to. So ang issue pala nitong power amplifier na to mga boss, yung kanyang right channel, bale yun ang may problema dito. Ayan, titignan natin yung kanyang fault or protect. Pag power on natin dito sa power amplifier, nakailaw itong kanyang fault. So may problema dito mga boss, yung kanyang right channel. Yung kanyang left channel, okay naman. So, sa mga power amplifier, pag power on natin, matik na ilaw yung kanyang protect or fault. Ayan, yung dalawa na yan, mga boss, sa itaas. Matik yan na iilaw, kaso, segundo lang, dapat mamamatay na yan. Pero itong power amplifier na to, mga boss, kahit ilang minuto na nakasaksak, nakailaw pa rin yung kanyang fault sa right channel. Ayan, bali ito yung umilaw, hindi na mamatayan, mga boss, once na pinower on natin itong power amplifier. So, hindi na natin maitatry pa ngayon kasi nga nakatanggal na yung mga capacitor. So, yung capacitor kasi nitong power amplifier na to mga boss, lumobo na. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga capacitor nito na bloated. Ngayon, dito na muna tayo. Ayan, bali ito yung kanyang right channel amplifier. So, ito yung may problema. Ayan, kung titignan nyo, bali binaklas ko na yung mga power transistor. Bali 8 piraso yung power transistor nito. Sa 8 piraso na power transistor nito mo boss, bale 4 yung nakita kong may problema. Tapos, dito sa kanyang mga driver, bale na-check ko na rin yan. Ito yung kanyang mga driver. So, okay naman yung mga driver transistor. Wala naman ako nakitang problema. Ayan. Ngayon, balik tayo dito sa power supply. Bale, ito yung kanyang board sa power supply. So, medyo nahirapan din ako magbaklas dito sa mga capacitor kasi nga double side yung board nito. Bale, ito naman yung mga capacitor. Ayan, na binaklas ko. 4 na piraso. Kung papansinin nyo mga boss, lobo na. Lahat ng capacitor na yan mga boss, bloated na. Sa video, hindi natin masyadong kita yung pagka-bloated nito mga capacitor. Pero sa actual, bloated yan. Tapos, meron na rin umalog dito mga boss. Ayan, bale, ito yung umalog. So, talagang kailangan ng palitan itong mga capacitor na yan. Ang value pala nito mga capacitor na yan ay, ayan, kung titignan nyo, 100 volts by 6,800 UF. Lahat yan mga boss, same value, ayan, 100 volts by 6,800 UF. So, bale, meron na rin tayong pamalit dyan. Bale, ito yung lalagay natin na pamalit, ayan. Mas malaki. Compare natin dito sa dating capacitor. Yung value naman nito, ayan, 100 volts by 10,000 UF. So, tinasa na natin yung microfarad or UF. Ayan. So, itong dati, nasa 6,800 lang. Sa mga baguhan, okay lang yan. Mas better, mas mataas na UF. Huwag lang bababa sa 100 volts. Ayan, kung titignan nyo, mas mataas yung lalagay natin ngayon. So, mamaya mga boss, lalagay natin yung mga capacitor na yan. Ngayon, dito sa kanyang main amplifier, bale, hindi natin muna matatapos to. Kasi nga yung mga power transistor, wala akong available na power transistor sa ngayon. Kaya hindi natin matatapos yan, mabubuo itong kanyang main amplifier. Pero dito sa kanyang power supply mga boss, bubuin natin ngayon yan. Tapos after natin mailagay yung mga capacitor na yan, susukatin natin yung output nito kung gaano ba kataas yung output DC nitong power amplifier na to. So, yun bale yung gagawin na muna natin dito sa video na to. Ngayon mga boss, bale ilalagay na natin yung mga capacitor dito sa kanyang power supply board. Ngayon, kung titignan nyo dito sa kanyang power supply board, bale ginamit na diode dito, ayan, dalawa, bridge type diode. So, sa mga beginners dyan, tip ko lang, once na magbabaklas kayo ng mga capacitor dito sa mga power amplifier, so mas better gamitin yung panginang katulad nito, 100 watts. Mas better yung mataas na watts yung gagamitin natin. Ngayon, bale ilalagay na natin yung mga capacitor. Ayan.
So, sa mga baguhan dyan, tignan nyo mabuti. Once na naglalagay kayo ng mga capacitor, meron kasing polarity yan. Ayan, katulad nito, yung positive nito mga boss nasa itaas. Lahat ng positive nasa itaas. So, makikita nyo naman yan sa board. May naka-indicate naman na positive and negative. So, ito kasing mga capacitor na yan, hindi po pwede magkabaligtad yung paglagay natin, lalo na dito sa mga power amplifier. Medyo mataas na rin yung voltage nito. Kaya siguraduhin yung tama yung polarity sa mga baguhan dyan. And mga boss, lagay ko lang, forward ko na yung video. Madali lang naman ilagay to para hindi na lang umaba tong ating video. So, ayan, kung titignan nyo, bale, tapos ko na mailagay yung mga capacitor. Ayan, lahat ng positive sa itaas, lahat naman ng negative sa ibaba. So, sa mga capacitor, meron naman marking yan para malaman natin yung negative. So, yung may kulay puti na guwet sa mga capacitor, yun ang negative. So, ito yung mga dating capacitor, ayan. Ngayon, mga boss, after natin mailagay yung mga capacitor, so, ipipix ko na yung board. Para yun na nga, masukat na natin yung output nito, kung gaano ba kataas yung output DC nitong power amplifier na to. So ayan, bale, tapos ko na may balik yung power supply board. Ganun din dito sa kanyang left channel amplifier. Ngayon mga boss, sasaksak na natin to para masukat na natin yung output DC nito, kung gaano ba kataas. So gawin natin. So ayan, bale, nakabang na tong ating tester. Pati yung kanyang power cord na yan, bali sasaksak ko na lang to para mag power on. So double check ko lang muna, ayan. Baka meron akong nakalimutan. So mukhang okay naman. Ngayon mga boss, saksak ko lang. Ayan, ngayon power on. Pasanin nyo tong mga indicator mga boss. Ayun. Kung napansin nyo, pag power on ko dito sa left side, umilaw yung kanyang fault or protect, pero ilang segundo lang namatay. So, ibig sabihin, good tong kanyang left channel amplifier. So, itong sa right side, hindi umilaw yung kanyang fault or protect dahil hindi nakalagay yung kanyang main amplifier sa right side. Bale, ayan yung kanyang amplifier nakatanggal mga boss sa right amplifier. Ngayon, sukatin natin yung output nito dito sa kanyang power supply. Tignan natin kung gaano ba kataas yung output DC nito. Bale, naset yung aking tester ayan sa DC volts, 200 volts. So, tignan natin. So, ayan, tignan natin kung ilan ba yung output nito sa power supply. Ayan, nasa 94 volts, 94.5. Sa kabila, ayan, same lang mga boss, 94 volts. So, titingnan natin mga boss, yung power supply DC nito nasa 94 volts DC. So, sa 94 volts DC na yon sa kanyang power supply, mataas na yon. So, malakas na yon mga boss. Ngayon, tapos na natin may lagay yung mga capacitor. Nakita natin mga boss, gaano ba kataas yung output DC nito. Yun na nga, nakita natin, nasa 94 volts DC yung kanyang output sa kanyang power supply. Ngayon mga boss, dito naman sa right side amplifier, ayan. So, sa susunod na video, doon na lang natin bubuin to kasi nga hindi pa ako nakabili ng power transistor para dito. So, abangan nyo lang sa sunod na video mga boss, dito naman tayo sa kanyang right side amplifier. Yan naman yung bubuin natin. At para mapakinggan nyo rin mga boss kung gaano kalakas tong power amplifier na to.
Yun mga boss, sa ngayon, hanggang dito na muna tong ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.